kanina pinangalanan na yung ibang miyembro ng independent commission na mag-iimbestiga patungkol po dito sa mga issue ng flood control at yung mga anomalya ng mga flood control project. So ngayon, pakinggan po natin etong balita na nakita po natin galing po sa UNTV News and Rescue na kung saan sabi dito, Palace names member of the Independent Commission to probe the flood control mess. So i-play na po natin mga kababayan. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., formal na pong binuo ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sabi dito, nag-action star pa nga yan si Jinggoy. Kaya nga pero sa akin mga kababayan, hanggat wala pang inilalabas na matibay na ebidensya itong si Robby Tarosa, sa akin medyo 50-50 ako dyan. Bigyan natin ng benefit of the doubts kasi hanggat puro post lamang, accusation lamang kay Senator Jinggoy, mahirap paniwalaan yan. Para sa akin mga kababayan Sa bisa ng Executive Order No. 94, ang layunin ng komisyon, ito ay magsasagawa ng malalim at walang kinikilingang investigasyon sa mga ulat ng katiwalian, maling paggamit ng pondo at irregularidad sa mga flood control at iba pang proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan sa nakalipas na 10 taon. The Commission has been granted broad investigative powers, including the authority to issue subpoenas, recommend the filing of criminal or administrative cases, coordinate with prosecutorial and disciplinary bodies, and request relevant documents such as books. Tsaka ito mga kababayan, para maliwanag yung binanggit lamang kanina doon ay parang yung tatlong parte, mga kababayan, or tatlong miyembro nito pong Independent Commission. Parang may sinabi pa dito si Atty. Claire Castro na may isa pang babanggitin. At ang magbabanggit na po noon ay ang presidente na. Ang pagkakaalam ko mga kababayan, ano po, ituloy pa natin. Contracts, bank records, and other materials needed for its investigation upon proper request or representation to the appropriate authorities. To lead this task, the President has appointed individuals of proven competence, integrity, and deep familiarity with infrastructure, finance, and institutional reform. Rogelio Babe Singson, Commission Member. Mr. Singson brings decades of direct experience in both the planning and execution of major government infrastructure projects. As former Secretary of the Department of Public Works and Highways, he led one of the most significant reform efforts in the agency's history, introducing systems to promote transparency, eliminate ghost projects, and ensure proper use of public funds. He also served as head of the Bases Conversion and Development Authority, where he managed large-scale land and infrastructure development. His technical understanding of how projects are designed, procured, and implemented will be essential to this commission's work. Rosana A. Fajardo, Commission Member. Ms. Fajardo is a certified public accountant and currently the country managing partner of SGB and Company, the Philippines' largest professional services firm. She has over 3 decades of experience in auditing, internal controls, and risk management, especially in identifying weaknesses in financial systems and operational processes. Ay, Ma'am B.M. Bilalain, ayan, may galab shoutout po She has worked across both public and private sectors to help organizations defect fraud, strengthen governance, and build more accountable institutions. Her technical insight and financial acumen are critical in following the trail of public funds and determining where leakages and irregularities may have occurred. Mayor Benji Magalong, Special Advisor. Medyo hilaw ako dito kay Magalong, mga kababayan. Sa totoo lang in my personal opinion, kasi dapat ang miyembro ng Independent Commission, ito para sa akin, personal opinion ko lang, dapat kasi ang miyembro ng Independent Commission ay walang politiko. Walang mayor, walang senator, walang congressman. Dapat po ang miyembro ng Independent Commission, yung mga retired justices, mga kababayan, or di kaya naman, yung may mga, yung wala na sa gobyerno.
at hindi na-impluwensyahan ng kahit na sinong politiko. So ngayon, para sa akin mga kababayan, hihilaw ako dito kay Magalong in my personal opinion. And who will act as investigator for the ICI. Mayor Magalong is a career law enforcement officer who served as Deputy Director General of the Philippine National Police and as former Director of Criminal Investigation and Detection Group, or CIDG. He handled sensitive, high-impact investigations and helped lead institutional reforms in law enforcement through Kasi di ba maliwanag yung sinabi ni Presidente, may binanggit si PBBM na wala pong politiko na involved mga kababayan o kasapi dito po sa Independent Commission. Pero na lamang mga kababayan kung itong si Magalong ginawang presidential advisor o advisor nitong Independent Commission. Kasi kung iisipin nyo kung ito po ay magiging kaparte ng Independent Commission mga kababayan, paano pa nito magagampanan yung trabaho niya bilang mayor ng Baguio? intelligence-driven forensic-based approaches. As mayor of Baguio City, he has continued to apply his strict standards of transparency and accountability in local governance. His experience in leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing, and enforcing compliance makes him a strong asset to this commission. The commission will be made by the President in the coming days. Voluntaryo ang pagtanggap nila sa tungkulin na ito. Hindi sila hinihirang para ipagtanggol. Person of the commission will be made by the President leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing, and enforcing compliance makes him a strong asset to this commission. The announcement of the chairperson of the commission will be made by the President in the coming days. Ayan. Kita nyo mga kababayan, yung pag-a-announce daw po dun sa chairperson o chairman nung Independent Commission ay ang presidente na po ang mag-a-announce mga kababayan sa mga susunod na araw. So umaasa ako na kung iaalok kay General Torre ang trabaho po na yan na maging chairman nitong Independent Commission, halimbawa, mga kababayan, sana tanggapin ni General Torre. Pero kung hindi tatanggapin ni General Torre, iba po yung mapapalagay mga kababayan bilang chairman ng Independent Commission. So kay General Torre pa rin po yan mga kababayan kung tatanggapin niya yung trabaho na iaata sa kanya ng presidente or hindi. So yan yung mga possible na senaryo na pwede nating tingnan. Kung hindi si General Torre, yung mapalagay dyan bilang chairman o chairperson ng Independent Commission, wala tayong magagawa. Ano po, ang maganda na lamang po nating dapat tingnan, yung trabaho na gagawin itong Independent Commission para patunayan yung pagkakasala ng mga sangkot dito sa maanumalyang flood control at iba pa nakatiwalian dito sa ating gobyerno. Anyway, tuloy pa natin. Voluntaryo ang pagtanggap nila sa tungkulin na ito. Hindi sila hinihirang para ipagtanggol ang sistema kundi para harapin ito. Bawat isa sa kanila ay may mahabang karanasan sa pagtukoy ng mga problema sa loob ng mga institusyon at sa pagpapatupad ng mga reforma sa malalaking organisasyon. At pinakamahalaga sa lahat, wala ni isa sa kanila ang konektado sa anumang ahensya o kontratistang iniimbestigahan. Karapatan ng publiko ang magkaroon ng isang tunay na independent commission. Gaya ng paulit-ulit na sinabi ni Pangulo, walang sasantuhin dito. Kahit kamag-anak, kaibigan, kaalyado, there will be no secret cows. Eto sa akin mga kababayan, opinion ko lang, kung magiging member ng Independent Commission na itong si Magalong, hilaw sa akin yan. Pero kung advisor, etong si Magalong mga kababayan at hindi naman siya miyembro ng Independent Commission, wala naman sigurong problema. Ano po ngayon, ituloy pa natin. The commission will begin its work immediately. At handa na po tayong sumagot ng inyong mga katanungan. First question po from Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Will the ICI take over the possible reorganization of DPWH after Secretary Dizon required the submission of courtesy resignation among the agency's officials? Hindi po mangingimasok ang Independent Commission, ang ICI po, sa ano pong gagawin ng DPWH. Yan po ay independent body na ituturing or independent fact-finding commission at hindi po makikialam sa anumang sangay ng gobyerno. That's na lang po. Will there be a suspension in the implementation of DPWH flood control projects and other public works while its officials are being vetted? Depende po yan sa magiging pagsusuri at evaluation at assessment po ni Secretary Vince Dizon. Thank you po.
Second question po from Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, magandang hapon po. Yusek, meron po bang timeline na isinet para matapos yung investigation ng Independent Commission since merong clamor talaga ang public na mapapanagot agad yung mga sangkot dito? Wala po masasabi agad na timeline. Ang pinaka-timeline dito ay mas maagaran o mas mabilis ang pagtatrabaho. At mas mainam po matapos po ito sa loob lamang ng ilang buwan. Pero sabi nga po natin, sa dami po ng records na dapat aralin, ay bigyan po natin ng pagkakataon ang ICI na aralin lahat ang mga dokumento para po kapag ka po may sinampahang kaso, kumpleto naman po ang mga dokumento. Tama. Okay po, next question. Job Manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusek. Yusek, bakit pinili ni President yung mga naturang members doon sa panel? And ano po yung assurance na truly independent itong mga nabanggit na ito? Katulad nung binanggit natin kung ano-ano ang kanilang mga skills, ang kanilang mga expertise, at hindi po ang mga taong itong nabanggit natin ay hindi naman po namumulitika. Kaya po, asahan po ng taong bayan na pinili po ito ng Pangulo para po mas maging malalim ang pag-iimbestiga sa pamagitan ng mga taong masasabi natin competent po sa kanilang magiging trabaho. Follow up lang, Yusek. Si Baguio City Mayor Magalong ay advisor dito sa panel. Paano kaya ito, sabihin natin, makaka-affect sa current duties niya bilang Baguio City Mayor, knowing na malaki itong i-handle niya? Siguro po si Mayor Benji Magalong na po ang makakasagot po niyan, pero pinili po naman po siya bilang special advisor po para po sa ICI. Special advisor lang pala siya, mga kababayan, ng ICI or etong Independent Commission. Diba? Advisor lang pala siya. Akala ko naman totally member talaga. So okay lang yun. Wala namang problema yon. So ngayon, ang titingnan lang dito, paano nyo magagampanan yung pagiging mayor niya. So yun lang ang dapat na sagutin nitong si Mayor Magalong, mga kababayan. Pero para sa akin, parang mas bagay sa pagiging advisor nitong Independent Commission na ito si si dating secretary ng DILG, Abalos, mga kababayan. Para mas okay si Abalos kaysa kay Magalong. Para lang sa akin in my personal opinion. Okay po, last question po. Gilbert Perdes, DWIZ. Magandang hapon po, Yusek. Nabanggit po, iniugnay po ni Senador Ping Lacson, si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, sa isang kontraktor po mula po sa Bulacan. Ito, mga kababayan. Ito pakinggan nyo mabuti to. Kasi baka mamaya, napapaisip ako baka mamaya, fake news yung nasabi natin doon sa Radyo Pilipinas. So ito, at least kahit papaano, may backup tayo. Ayan Tsaka di ba natalakay ko na din naman kagabi yan. Ito ho ba'y alam na ho ng Pangulo at ano hong reaksyon dito ng Presidente po? May reaksyon ho ba yung Malacanang dito? Opo, nalaman na po ito dahil nga po ito'y na-report na rin po ni Secretary Vince Dizon. At sinabi po natin kanina, walang kaibigan, walang kaalyado, walang kamag-anak, lahat po na dapat imbestigahan ay iimbestigahan. Diba? Okay po. Ayan Ayan napakaliwanag naman ang sinabi dito, nakarating na sa Presidente. Yung pagkakaugnay ni Secretary Bunoan doon po sa isang kontraktor, mga kababayan, dyan sa may Bulacan. Diba? Di umano. O ayan yung mga nagsasabi sa atin kanina ng fake news. Ayan Ano yung sabi daw ng Presidente? Walang kaibigan, walang kamag-anak, walang kaalyado. So maliwanag na lahat iimbestigahan kahit itong si Secretary Bunoan. Anyway, tuloy pa natin. Okay po, last question na po from Jean Mangalus, Philippine Star. Good afternoon. How does the palace respond to the growing public unrest and protest, especially the large one coming on September 21? Is the ICI enough to restore public trust? Okay. First of all, the President will always respect this freedom of expression. So kung ano man po ang nararamdaman na sentimiento ng ating mga kababayan sa ngayon, yan po ay ginagalang ng Pangulo. Ang dasal lamang po natin, itong kanilang pagsisentimiento ay wag sanang sakyan ng ibang mga tao na hindi maganda ang naisin para sa gobyerno. Gusto nga sakyan ng mga DD shit kaso sabi ng mga gustong magprotesta sa darating na September 21, wag daw sumama. Yung mga DD shit, mga kababayan, ang panawagan, pababain sa pwesto si PBBM at ibalik si dating Pangulong Duterte dito sa bansa. Ngayon, sinasabi pa nung iba na kasama doon sa rally at nag-organize noong rally na yon, kung ikaw ay DD shit na mangmang, huwag ka nang sumama.
kasi hindi para sa inyo yung rally na yon. kundi mag-destabilize. So yan po ay sinusuporta naman din po ng Pangulo ang mga hinaing ng ating taong bayan dahil ito naman po ay laban sa korupsyon. Ah, Ma'am, sabi po ni Presidente, wala pong politician na involved. yan. Pakinggan nyo to. Ma'am, quick follow-up lang po kay Mayor Benji Magalong. Sabi po ni Presidente, hindi po siya maglalagay ng politician doon sa body. Maybe clarify lang po kung bakit po napili si Mayor Benjamin Magalong. And meron rin po kasing sinasabi si Congressman Zaldico na medyo may doubt kung si Mayor Magalong yung involved sa body dahil kung ano-ano na raw po yung sinasabi sa media bago pa mag-start yung investigation ng Independent Commission. Ang magiging papel po ni Mayor Benji Magalong ay special advisor. Hindi po siya kasama doon mismo sa 3-member commission at malaking magiging tulong din naman po kung anong po ang nalalaman ni Mayor Benji Magalong. So bigyan po natin siya ng pagkakataon. At ang pagkakataon pong ito ay dapat niya ipakita sa taong bayan para mapagsilbihan kung anong interes ng taong bayan. Tama. Thank you po, Malacanang Press Ma'am, Corps. follow-up lang din po, ma'am. Isa lang po, ma'am. Ma'am, Oo. ma'am, bakit po si Mayor Magalong po ang napiling mag-investiga para sa Independent Commission considering marami pa naman pong ibang mga law enforcement na mga officers ang pwedeng mag-imbestiga at mapabilang po doon sa Independent Commission? Katulad na sinabi natin, special advisor po ang papel mismo ni Mayor Benji Magalong. So, doon po ang kanyang papel. Hindi po siya miyembro ng komisyon. Okay. Mag-iimbestiga po siya, ma'am. Kung ano man po ang makukuha niya sa pamamagitan ng kanyang effort, maaari niya po itong ibigay mismo sa ICI. Thank you po, Okay. Malacanang. O, edi yung mga hawak ni Magalong na mga ebidensya, mga kababayan at mga patunay, doon sa mga sinasabi niya na sangkot dito sa maanumalyang flood control, ibigay niya na lamang dito sa Independent Commission na nag-iimbestiga patungkol po dito sa issue ng mga flood control. Para naman kahit papaano, masabi na yung mga aligasyon po niya talaga, matibay mga kababayan at may katotohanan. At mapapatunayan na kung gaano nga ba katotoo yung mga hawak niya na ebidensya. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Okay. Press Corps. Okay, salamat. Oo. Meron sa balis pa lang. Okay na po, ayan. So, magandang araw. At bago po tayo magtapos, batiin natin ang ating Pangulo ng maligayang kaarawan. Ay, nga Kantahan po pala. natin ang ating Pangulo. Sabay-sabay po natin kantahan. Yung masaya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan. Mga kababayan, nung nga pala, birthday nga pala ni PBBM. Happy birthday po sa ating mahal na presidente. Nakikita natin at nasasaksihan natin yung hirap at pagod ng pagtatrabaho na ginagawa ni PBBM. Pero kahit ganun pa man, hindi po nagsasawa ang presidente na ibangon ang Pilipinas at tulungan ang mamamayang Pilipino. Kung tutuusin, kung titingnan nyo mga kababayan, lahat itinataya na ng presidente dito sa mga ginagawa po niyang ito para lamang malinis ang ating bansa sa isyo ng corruption mga kababayan. So kita naman po natin ang trabaho na ginagawa ni PBBM. Talagang nakafocus lamang siya sa ikauunlad ng mamamayang Pilipino at ikapapapanagot ng mga abusadong politiko. Ano po na talagang matakaw mamera ng pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon, sa ating mahal na Pangulo, sana humaba pa ang kanyang buhay nang sa ganon mga kababayan, mas mapaglingkuran pa niya ang mamamayang Pilipino.